Kaugnay pa rin mga kabombo ng ating tinutugay gayang epekto nitong nakalipas na magkakasunod na bagyo at maging ng habagat. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, Ginoong Juni Castillo. Magandang araw po ang aming magandang gabi na ang aming pagbati mula dito sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamido po ito and together with me si Bombo Everly Rico. Hihingi lang po kami ng overview. Kumusta ho ang present situation doon sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Opong? Gaano ho ba karami yung mga evacuees na ating minamantini sa kabuuan ng bilang ho ng mga naapektuhan itong bagyo? Ginoong Castillo. Oo, doon sa mga dinaanan na ito, no, ang nagiging challenge ngayon, siyempre yung debris clearing muna. Lalo na dun sa mga kalsada, sa mga kabahayan, kasi sa lakas ng hangin, ang nakita natin na epekto ay yung mga damage sa puno kahoy, sa linya ng kuryente, sa linya ng komunikasyon, and then ganun din sa mga kabahayan na mga light materials ang pagkagawa, no? So yun ang ating tinitingnan doon sa damage ng bagyo. Kung pagdating sa bilang ng mga apektadong populasyon, no, ito ay kumbaga sa pinagsama na rin ng Opong at saka ng Southwest Monsoon, meron tayong 116,000 na mga kababayan na apektado. This is coming from 34,500 families. So ito yung mga nag-preemptive evacuation dito lang po sa bagyong Opong. Sa pinagsama-samang epekto ng Southwest Monsoon, ng bagyong Mirasol, Nando at Opong, umaabot na po sa 2 milyong kababayan natin ang naapektuhan. Ito ay mula sa 553,000 na pamilya ang apektado. Doon naman sa preemptive evacuation, meron tayong naitala na 364,000 nating mga kababayan ang nag-preemptive evacuation. Mula naman ito sa mahigit 100,000 pamilya. So nagpapasalamat tayo dito sa mga kababayan natin na kumbaga sumusunod na doon, no, nagiging gawi na rin talaga ang magsagawa ng preemptive evacuation. Oo. Ayun. Mm. Okay. So, sa ngayon ho ba, may mga pinayagan na tayong makauwi dahil medyo improving na yung ating weather condition, Ginoong Castillo? Meron na pong mga umuwi dahil maganda na yung panahon doon. So, ang iba ay pinauwi na ng kanilang mga local government units, nag-decamp na ika nga. No? Pagkamat meron pang pailan-ilan na tinitingnan natin na naiulat na nandun pa rin po sa sa mga evacuation centers dahil nasira po yung kanilang mga bahay. Mm. May mga naglabasan ho sa internet na, oy, may nasawi dito, meron din doon. Pero syempre may mga nauulit na bilang o kaya naman ay may mga hindi nakakasama sa bilang. Officially, ilan ho talaga yung casualty sa record po ninyo? Sa casualties natin, meron tayong um, ang napauna nating napaulat yung tatlo na magmula sa um, probinsya ng Masbate kung saan tatlo dito o dalawa dito ay nadaganan noon. Ang isa pader at saka nahulog na debris, and then yung isa naman ay mula naman sa Masbate City na nalunod. No? And then meron din tayo ng mga kababayan din na nasawi sa Biliran. Kasama dito, kung titingnan yung official na datos, hindi pa ito naka-reflect. Pero mula sa Region 8, ang binibilang natin na for validation and verification na bilang ng mga nasawi ay ito pong 10 mula naman sa Eastern Visayas. Po namin yung supply po ngayon ng kuryente dahil the past few days meron pong mga napaulat na napinsala or naapektuhan po ng mga transmission lines. Muli sa pinagsama-sama na situation report, hindi lang dito sa mga rehiyong nabanggit ko kundi sa buong bansa, no. Pero kasama dito yung sa Mirasol, Nando at saka sa Opong, ang power supplies, meron pong 38 na lugar
sa ating bansa na wala pa rin pong power, no, kabilang na dito syempre itong sa probinsya ng Masbate kung saan lahat po nung 21 towns doon ay wala pa rin. Nako, sana po maibalik po agad yan. Sa ngayon po ba may mga isolated areas na po na naitala po din sa inyo pong tanggapan? Sa kasalukuyan kasi itong mga probinsya natin na tinamaan, no, meron tayong ah, mga isinasagawang debris clearing sa ngayon. Sa ulat ng DPWH na kani-kanina lang, merong 5 areas dito sa Bicol region na hindi pa rin madaanan. Bagamat ongoing din naman yung debris clearing operation dito. So hopefully matapos ito ngayong araw para makadaan na po ito dito sa mga major routes natin. Alright. We understand na nagpapatuloy pa rin po itong mga assessment na ginagawa ninyo. But so far, yung initial damage assessment po ninyo when it comes din po sa infrastructure at maging sa agriculture, lumawak pa po ba ito, sir? Kung sa cost of damage, hindi lang ito para sa bagyong Opong. Kasama no dito yung dun sa bagyong Nando at saka sa Mirasol. Ang figures na po natin for the damage to infrastructure ay umaabot na sa 822 million pesos at sa agrikultura naman ay 964 million pesos. This is as of the 8 a.m. na situation report. I see. Okay, ipalo po lamang ho yung tungkol dun sa mga isolated areas. Kumusta na ho yung communication lines? Maliban kasi dun sa power lines, ano? Very much concerned din tayo dun sa communication lines dahil ito yung dito ho naitatawid yung impormasyon para sa pagtanggap ng mga reports galing dun sa mga local offices. Kumusta na ho ito? Doon sa ating mga DRRM offices, no, magmula man ito sa mga probinsya and then sa ating mga OCD operation centers, nako-contact natin sila dahil na rin ito dun sa mga backup communication facilities. Some of those preposition, some of those sa pag-aari na rin no, ng mga lokal na pamahalaan, dun sa ating emergency telecommunications cluster. So meron na tayong mga nakapreposition na ganito. Ang problema natin ay yung doon sa general public na ang ating mga kababayan, merong mga lugar na hirap pa doon sa walang signal ika nga, no? Yung ating mga major telcos or kung meron man intermittent, and then meron ding ibang areas na wala pa, hindi pa na ibabalik yung mga linya ng komunikasyon. Pero in terms of areas hanggang sa municipal level, halos nako-contact naman natin ito. Yung magiging problema lang natin ay dun sa mga barangay na hindi pa maabot. At saka kumbaga ngayon pa lang kasi gumanda yung panahon, especially sa Mimaropa, so doon pa lang pupunta yung ating mga DRRM workers sa local. I see. Okay. Ngayong Oktubre o ngayong Setyembre pa lang, ano? Sunod-sunod na ho yung bagyo. At meron din sinasabi ang Weather Bureau na 4 na bagyo ang aasahan pa sa mga susunod ho na linggo. Sapat po ba yung ating mga emergency kits na ipinamamahagi, ano? At yung iba pang mga relief supplies na pinagkakalob sa mga evacuees kahit sunod-sunod itong mga kalamidad ho na tumatama? Sa mga food and non-food items natin, sapat naman po ito nakapag-preposition tayo. At dahil naman sa nagamit na ito at gumanda na yung panahon ngayon, tuloy-tuloy na po yung pag-replenish natin. Like for the provinces that I've mentioned, nagpadala na tayo. Sa ngayon, as we speak, tumatawid doon sa papuntang Masbate yung mga replenishment natin for food and non-food items. Doon naman sa Northern Luzon kung saan tumama yung bagyong Nando. So nakapagpalipad na tayo through our air assets ng Armed Forces of the Philippines ng mga replenishment din doon sa Batanes, doon sa Calayan Islands, ngayon papunta din ulit Babuyan Islands. So nagpapadala na tayo ng mga replenishment pagdating sa food and non-food items. Okay. Sige. Siguro kung may mensahe na lamang ho kayo para kahit papano ay ma-coordinate ho at magabayan yung ating mga local disaster officers sa iba't ibang dako ho ng ating bansa na apektado nitong kalamidad. Sa ating pong mga kababayan, rest assured na ang ating sa direktiba ng ating Pangulo sa kay NDRMC Chairperson na Secretary Teodoro na
full mobilization of the national government response agencies. Kaya kami naman po dito sa OCD, rest assured, ang aming pong direktiba sa amin ng aming Undersecretary Harold Cabreros ay tuloy-tuloy ang koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno, ng member agencies ng NDRRMC at sa ating mga regional offices at maging sa ating mga local government units. Sa ating pong mga kababayan, nagpapasalamat po kami doon sa nakagawian na natin na magsagawa ng preemptive evacuation. Ibig sabihin, hindi na natin inilalagay sa peligro at ang ating mga sarili. Ganun din siyempre yung mga responders at rescuers natin na hindi na natin kailangang mag-rescue sa kasagsagan ng bagyo. Dahil po tuloy-tuloy pa itong ating mga nararanasang mga nabanggit mo nga, no? Meron nang paparating ulit na LPA naman o kung ano man, kung maging bagyo man ito. Tuloy-tuloy po sana ang ating paghahanda, hindi lang kung may paparating na bagyo. Ang sabi nga po ng ating Pangulo, let's make this a way of life, meaning yung paghahanda natin umaabot talaga sa household level. Alam ng bawat pamilya paano ang gagawin kung sakaling may paparating na mga ganitong mga bantang panganib. At saka napag-uusapan po sa bawat miyembro ng pamilya kung paano makakuha ng tamang impormasyon, makakakuha ng tamang mga abiso, at para po sa kung ano ang tamang gawin. Okay. With that, maraming salamat po, Ginoong Castillo, sa mga impormasyong ibinahagi niyo sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin tagapagsalita ng Office of Civil Defense, Ginoong Juni Castillo, dito ho sa ating Bombo Network News.